kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Pagpapataw ng buwis at toll sa Sabado, hinihiling na ipagpaliban. Baka naapektuhan ang hagupit ng Bagyong Pedring, hayaan daw munang makabangon. Ilang lugar sa Pangasinan, Bulacan at Pampanga na sinalanta ni Pedring, baha pa rin. Ang latest naman sa bagong Bagyong Kiel, alamin. Supply ng kuryente sa mahigit 50,000 customer ng Meralco, hindi pa rin na ipabalik. Courier at driver ng PhilPost, suspendido matapos umunong magpuslit ng package. Charter change, muling binubuhay ng mga senador at kongresista. Pagpapalawig ng termino ng mga kasalukuy opisyal, kabilang kaya sa kanilang babaguhin. Sa showbiz saksi, letrato ni Nora Honor na may hawak na sigarilyo sa cover ng Yes Magazine, pinatikos. Pamunuan ng magazine at kampo ng superstar dumepensa. At concert ng Irish boy band na Westlife, binagsa ng fans. Saksi. Iniwang bugbog sarado ni Bagyong Pedring ang mga taniman sa norte na siyang pangunahing pinagkukunan ng gulay ng Metro Manila. Kaya apela ng ilang grupo, ipagpaliban na muna ang paniningil ng VAT sa toll sa Sabado at hayaang makabangon ang mga naapektuhan ng hagupit ni Pedring. Saksi si Steve Dailisan. Kalbaryo ang inaabot ng mga sasakyang nagbabiyahe ng mga produkto mula sa mga probinsya, lalo na sa mga lugar na lubog pa rin sa baha. Pero di pa man nakakahinga sa pinsalang dulot ng Bagyong Pedring, ngayong Sabado nakatakda ng ipataw ang 12% VAT sa toll sa mga dumaraan sa mga expressway. Kaya naman para raw sa lahat ng papasa ng dagdag bayaring ito, nagprotesta ang grupong Taxpayers Unity Against Toll Hike o Tutol SLEX sa Nichols Toll Plaza. Nung nag-attempt ang gobyerno ni Gloria na itaas ang MRT and LRT, fair hike, at saka itong toll ay nagpahayag sila ng pagtutol. Ngayon nandyan sila yung proponent ngayon ng pagtataas ng lahat ng bayarin. Talagang sobra ng pahirap. Pagka ganyan lang ganyan, ay nako. Baka doon lang kami sa kabila. Service road. Wala na kami bandanan eh. Kung po pwede hindi kami dadaan dito, hindi talaga. Ayon mismo sa Korte Suprema, pwede na raw magpataw ng VAT sa toll. Yan ay kahit pa may nakabilbing motion for reconsideration sa desisyon ng Korte Suprema noong Hulyo na nag-aalis sa temporary restraining order laban sa paniningil ng buwis sa toll. At dahil si Pangulong Noynoy Aquino na lang ang makakapigil dito, sa kanya na umapela ang grupong Pistol. Ipagpaliban na lang daw mga bagong toll rate lalo't bumabangon pa raw marami nating kababayan sa norte mula sa hagupit ng bagyo. Alam naman si Pangulong Aquino siguro na mabigat ang dinanas ng ating mga kababayan, no, sanhi ng Bagyong Pedring. Pero tuloy na raw ito ayon sa Palasyo at BIR. We are heavily subsidizing already the other for example LRT, MRT, the impact of the VAT on the economy insofar as this VAT imposition on the tolls is not that significant. The VAT on toll will be fully implemented October 1. It should not have any significant effect on fare or on prices of food. Any statement that it will increase things by more than 12 is wrong and deceiving the public and taking advantage of the public, no? And I would say, to put it in the extreme, it's profiteering already, no? Because the increase cannot be more than 12 because that's the effect of the VAT. Kaya nga bukas ay ipapaskil na sa toll gate ng mga expressway ang panibagong toll matrix. Ang biyaheng Alabang-Calamba sa SLEX sa Class 1 vehicles mula 86 pesos magiging 96 pesos na. 192 pesos naman ang bagong singil sa mga truck at bus mula sa dating 172 pesos. Sa NLEX mula Mindanao Avenue patungo Santa Ines, Pampanga, ang dating 195 pesos na singil sa mga kotse magiging 218 pesos na. Habang ang bagong toll sa mga truck magiging 544 mula 486 pesos.
Silver lining is that the government will be able to use the additional revenue for better projects. Ako, si Steve Delisan, ang inyong saksi. Hindi pa matuluyan nakakaahon sa hagupit ni Pedring, nagbabanta naman sa Northern Luzon ang bagong bagyo na si Kiel. Dahil mula sa tanggapan ng Pag-asa, saksi si Katrina Son. Katrina. Yes, Igan. Bagamat hindi pa nararamdaman ngayon ang pagpasok ng bagyong Kiel sa ating bansa, ay patuloy raw ang pag-iipon ng lakas nito sa karagatan habang tinutumbok ang Hilagang Luzon. Batay sa pinakahuling weather advisory ng Pag-asa, nasa layong 950 kilometro silangan ng Apari, Cagayan ang bagyong Kiel. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 110 kilometro kada oras at bugso ng hanging aabot sa 140 kilometro kada oras. Kumikilos ito sa bilis na 17 kilometro kada oras sa direksyong Pakanluran. Bukas ng gabi ay nasa layong 590 kilometro na itong silangan timog silangan ng Apari, Cagayan at sa Sabado naman ng gabi inaasahan na nasa 130 kilometro silangang timog silangan ito ng Apari, Cagayan. At sa Linggo naman ng gabi ay nasa 370 kilometro kanluran na ito ng Apari, Cagayan. Sa pagtataya ng Pag-asa, ang bagyong Kiel ay may dalang mahigit na 15 hanggang 25 milimetro kada oras na pag-ulan. May ituring ito na sobrang lakas. May diameter din o lawak din itong 300 kilometro. Mas maliit kesa sa bagyong Pedring, ngunit di ito nangangahulugan na hindi ito lalakas. Inaasahan natin na lalakas pa si Kiel, mas malakas kay Pedring kasi malayo pa ang bagyo, so mag-i-intensify pa ito. Wala pang anumang signal number na nakalagay sa bansa pero patuloy pa rin nagmo-monitor ang Pag-asa para agad maabisuhan ng mga lokal na pamahalaan na direktang tatamaan ng bagyong Kiel. At live mula dito sa Pag-asa sa Quezon City, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Samantala, inilipat na ng pamunuan ng Philippine Airlines sa NAIA Terminal 3 ang ilan nilang flight. Apektado pa rin kasi ang kanilang operasyon, mangwelga ng PAL Employees Association na nasa ikatlong araw na. Saksi si Lia Manyalan. Kuha ito mismo ng isa sa mga inip na pasahero ng Philippine Airlines na 3 oras daw naghintay para makapag-check-in sa domestic terminal ng PAL. Kulang pa rin ang tauhan ng airline sa ikatlong araw ng strike ng mga empleyado nito, kaya mga ilan-ilan lang ang bukas na counter ng PAL. Pero kung ang flight nila delayed lang, ang mga pasahero papunta at pabalik ng Guam, Ho Chi Minh, Jakarta at Macau, pansamantalang kinansela na. Ganyan din ang status ng 10 domestic flights ng PAL, karamihan sa Visayas at Mindanao. Sa ngayon, wala pang katiyakan kung kailan maibabalik sa normal ang mga biyaheng ito. Magulo rin. You have to wake up early, then after that, if you are here, canceled ang flight. These people do not what you call consider a passengers. So it will ruin our economy. Ang mga natuloy na domestic flight naman patungo at pabalik ng Rojas, Tagbilaran, Iloilo, Puerto Princesa, Cagayan de Oro at Tacloban pansamantalang inilipat sa NAIA Terminal 3. Ibig sabihin, tanging mga biyaheng Lawag, Cebu at Davao na lang ang nakakagamit ng NAIA Terminal 2. In order to decongest yung Terminal 2 at the same time to improve the convenience of the passenger. Nagningit-ngit na pasahero naglagay na ng mga tauhan ng PAL sa mga terminal para magpaliwanag. Pati social media tulad ng Twitter at YouTube, ginamit na rin ng PAL. Kaya kami humihingi ng paumanhin doon sa mga nagagalit na pasahero. No? Hindi po namin kagustuhan na ma-inconvenience sila. Mula nang abandonahin ng 300 ground crew ang airport operations nitong Martes, hindi na raw maabot ng PAL ang regular na kita nitong 170 million hanggang 200 million pesos kada araw. Hindi maganda para sa Philippine Airlines yung pangyayari. No? It affected the brand. No? And of course, it will take time again to get the trust and confidence of the riding public. Hanggang bukas na lang maaaring magdesisyon ng mga tatanggaling empleyado ng PAL kung lilipat sila sa kinontratang service provider ng PAL. Pero hanggang kanina, tuloy ang kanilang protesta. Simple lang po ang solusyon dyan. Ibalik po kami ng PAL. Tapusin na natin itong gulong to. Yung usapin ng outsourcing, hayaan natin sa korte. Ang palasyo naman ipinauubaya sa DOLE ang pagresolba sa issue ng pagtatanggal sa trabaho ng mahigit 2,000 empleyado sa catering at airport services sa gitna ng mga problemang pinansyal ng PAL. Ako si Lia Manyalan, ang inyong saksi.
Ayon po sa pamunuan ng PAL, may mga nakaschedule ng domestic flight papuntang Kalibo, Dumaguete at Bacolod bukas. Pero wala pang katiyakan kung kailan maibabalik sa normal ang mga biyaheng nauna nang nakansela. Samantala, umabot na sa 39 ang iniwang patay ng pananalasa ng Bagyong Pedring sa bansa. Baha pa rin sa ilang lugar sa Pangasinan, Bulacan at Pampanga. Darito ang report. Kahit wala na ang Bagyong Pedring, lubog pa rin sa baha ang 10 bayan sa Pangasinan at tila di pa tapos ang kalbaryo ng mga residente. Ngayong nagpakawala ng tubig ang San Roque Dam kaninang tanghali matapos lumagpas sa 280 meters sa spilling level nito. Di tuloy maiwasang matakot ang mga residente sa kasagsagan kasi ng Bagyong Pepeng noong 2009 na lubog ang maraming bahagi ng Pangasinan na magpakawala ng tubig ang dam. Sa pag-aaral ng GMA News Research, 10 bayan agad ang posibleng maapektuhan sa water release ng San Roque. Pero pagpapanatag ng mga otoridad ngayon, bahagya lang daw ang magiging epekto nito sa mga residente. Misulang dagat din ang ekta-ektaryang taniman at palaisdaan sa ilang barangay sa San Luis at Candaba sa Pampanga. Kaya sinamantala ng ilan ang panghuhuli ng mga isdang naglutangan at inagos ng baha. Marami ring mga residente ang nanatili sa itaas o di kaya sa bubong ng kanilang mga bahay. Ganito rin ang itsura ng barangay Pungo sa Kalumpit, Bulacan. Bukod sa high tide at pag-apaw ng Pampanga River, nagpalala rin daw sa baha ang pagpapakawala ng tubig ng Angat Dam. Talaga pong napakahirap na sitwasyon namin ngayon. Kagaya ngayon, bahay namin sira-sira nung malakas ang hangin. Tapos ngayon, lilipat naman po kami sa kalsada. Sa Nueva Ecija, daan-daang sasakyan ang stranded sa mga binahang kalsada. Habang sa Cabanatuan, sa sementeryo nagpalipas ng gabi ang ilang pamilyang lumikas mula sa hanggang liig na tubig baha. Trahedya naman ang sinapit ng 5 bahay sa barangay New Cabalan sa Olongapo matapos matabunan ng bundok ng basura gabi ng Martes sa kasagsagan ng bagyo. 2 ang patay habang 1 lalaki ang pinaghahanap pa. Parang eroplano lang pumutok tapos nagtuloy-tuloy nang gumulong yung basura rito. Padaos-dos. Araw-araw po yung tinicheck yun eh. Safety po talaga yung Safety talaga. Yun po yung pagkakano. Biglaan po yung nangyari. Lahat ng taga ron, di rin nila alam na mangyayari. Sa paghupa naman ng baha sa Isabela, puspusan ng paglilinis sa mga residente sa pinsalang iniwan ng bagyo. Ang mga magsasaka sinamantala ang magandang panahon para ibilat ang mga nabasang ani. Sa pag-asang mapagkakakitaan pa nila ang mga ito. Pero dasal nila lumihis sana ang bagong bagyong parating. Sana hindi pumunta dito, mahirap ng lahat ng pala di masira na naman. Ilan lang ang Kalumpit, Nueva Ecija, Isabela at Olongapo sa mga lugar na isinailalim na sa state of calamity dahil sa epekto ng Bagyong Pedring. Under state of calamity na rin ang Ubando at May Kawayan sa Bulacan. Dinalupian, Bataan, Tarlac City, Noveleta, Cavite at ang mga lungsod ng Malabon, Navotas at Marikina. Kaya sa mga nawalan ng tahanan sa bagyo, nag-abiso ang Pag-ibig na bibigyang prioridad ng ahensya ang calamity loan application ng mga miyembro nitong nakatira sa mga lugar na nasa state of calamity dahil sa bagyo. Sa pag-alis si Pedring sa bansa, nag-iwan siya ng 39 na patay. Mahigit 3 bilyong piso naman ang naitalang halaga ng pinsala sa agrikultura at mahigit 100 milyong piso sa infrastruktura. Para sa saksi, Cesar Apolinario, nag-uulat.